Ever wondered how scientists can be so confident about their measurements, even when they seem really tiny? So the secret lies in a special code, the significant figures. Today we'll crack this code and explore the world of measurements. We'll learn the difference between accuracy, how close our measurement is to the true value, and precision, how well repeated measurements agree with each other. Significant figures will tell us exactly which digits in our measurements we can trust. By understanding this concept, we're able to report our findings with confidence and ensure our scientific adventures are on point. Okay, for our learning objectives, we have at the end of the lesson, the learner should be able to first differentiate between accuracy and precision in the measurement. Second, identify significant figures in measurement. And the last, apply rules for counting significant figures in calculation. Okay, for our preliminary activity, we will have the roller drop test. For us to know the accuracy and precision nga inyong buhaton. So you will work with pairs kanang imuhang katapad, and then here's the materials. Okay, so ang materials nga inyong i-prepare is ruler, pen, and paper. And now, I will discuss the procedure of our preliminary activity. So, class, please listen carefully, okay? So, we have here the ruler. Okay. So, in the ruler, use the cm measurement. So, inyong pangitaon, asa ang cm ani. So, kani, nga ruler, cm ani, kaning na ubos sa inch. Kani bitong gagmay nga numbers, mo na siya ang cm nato. And then, attach a small piece of masking tape to the 15 cm. So, kani, same sa akong gibuhat na ay 15 cm nga nakabutang, nadira ang masking tape nga gibutang. Okay? So, this will act as a target for the catcher. So, kaning 15 cm nga atong gibutang dire, mo ni siya ang inyuhang target. Okay? Next. So, 5 drops are enough to measure accuracy and precision. The dropper holds the roller vertically. Also, inganion nimo. Ang katong dropper, ninanion nimo siya pag gunit, inganion. Vertically. In step 5, the catcher place their thumb and index finger directly below the masking tape target on the roller. Okay? Inganion siya. Butang nimo diri ang imuhang okay, inganion siya. Ibutang nimo diri ang imuhang thumb and index finger. So, mo ni ang thumb and mo ni inyong index finger. So, inyong ibutang like this. Okay? So, mo ni siya ang kuntahay ang dropper and mo ni ang catcher. So, nakaingana. Next, step 6. The dropper informs the catcher they will drop the ruler by counting 1, 2, 3. So, mo count ang dropper og 1, 2, 3 para makaready ang catcher. Okay, for the step 7, if the catcher successfully catches the roller, measure the distance between the masking tape. Ang target nga 15 cm, imo siyang i-measure. Like for example, pag drop sa dropper, kaiyahang nakuha nga measurement is 6, then mo pud imong imuhang i-record dito 6. So kuana nimo ang kalayoon nila sa imuhang target, which is ang 15 cm. So imo na siyang balikon og kalima. If makuha na gali nimo og katulo nga measurement, stop na, dili na ka mo proceed sa ikaupat ug ikalima nga measurement. Tama lang gyud sa 3 ka measurement. Okay? Okay, for step 8, imong lantawon di ba nagtry mo og katulo.
Dayon, imong lantawon, if na-record na ninyo, inyohang lantawon dito ang inyong mga record kung naabay repeated nga measurement sa inyohang gibuhat. For example, sa first drop kay nakakuha siya og 1 cm. Sa second drop, nakakuha siya 3 cm. Then sa last drop, which is iya ikatulong nga drop, kay nakakuha siya 1 cm. So kana siya, imo na siyang i-record gyapon kung magkasunod ba or magkasunod siya or kanang bitaw magkaduol ang ilahang measurement. Like for example, kung pod ang first drop niya kay 4, then yung second drop kay 2, then yung third drop kay 8. So, kana i-record na po na nimo kay ato na siyang i-measure kung aha na siya na belong. It's either sa accuracy ba or sa precision. Okay, nakuha ba ninyo ang procedure? If na may mga pangutana, feel free nga mangutana sa ako para matubag na ko inyong mga pangutana for clarification. Okay? Okay, I will give you a 15 minutes to do this activity, and later on, magpili kog duha ka pairs para ma-present sa ilahang result o ilahang i-share sa class. Okay, starts now. Okay, done? Shall we move on to the presentation? Okay, very good. So I'd like to invite 2 pairs to share their result with the class. Okay, may I call on Mr. Bolivar and Miss Castile para i-present ang inyong result sa activity nga ato ang gibuhat. Alright, very good. Nice job, Miss Castile and Mr. Bolivar. Next, we'll have Miss Hinlog and Miss Carino. Can you please present your result para mahibalaan pod sa uban classmate ninyo? Okay, amazing. So, grabe no? Sa short lang nga interaction sa atong activity, na-follow ninyo og ayo ang ato ang procedure and nakuha gid ninyo ang correct nga answer. So, So, I can say nga inyong mga answer kay correct. So, katong mga wala naka-present, ipasa lang ninyo sa ako ang inyong paper para ma-checkan ako and ma-record nako. Okay? Good job, class! So, sa atong gibuhat nga activity, naa natay idea gamay about sa atong topic, which is the accuracy and precision. So by understanding this concept, we'll be able to answer questions like, what is the difference between accuracy and precision? What are the significant digits? How close a measurement to the true value? How will do repeated measurements agree with each other? So, pinaagi sa atong preliminary activity, pwede na kaayo nato ni matubag nga mga question. Now, let's go deeper to truly understand this concept. The accuracy refers to how close a measurement is to the true or accepted value. It is a measurement of how well the measurement reflects the real value of the quantity being measured. Okay, so katong activity nga atong gibuhat ganina, di ba, nakita ninyo ang ilahang accuracy, but low accuracy. It's because layo siya sa ato ang target nga 15 cm. Unya ang nakuha lang nga ilahang na measure is ang 3 cm, 1 cm and 2 cm. So layo siya sa ato ang target. So now let's proceed to precision. So precision on the other hand, refers to how consistent a set of measurements are. It is a measure of how well the measurements are producible or repeatable. Okay, so sama sa atong gibuhat nga activity ganina, di ba ang ihang nakuha, katong sa atong example, ang nakuha is 2, 3, and 1. So kana siya, makaingon ta nga high precision. It's because
relatively close sila. 1, 2, and 3. So, makaingon ta nga, kung sa target pa, kung nana siya target, kung mo na siya, nagtapad-tapad ra ang ilahang target, or ang ilahang kung sa dart pa, nagtapad-tapad ra ang ilahang pagka-igo sa dartboard. Okay? So, nasabtan na ba sa tanan ang accuracy and precision? Okay, so kay nasabtan naman, so mangutana ko og balik sa inyo. Kay nasabtan naman ninyo ang precision and accuracy. Mr. Bolivar, please stand up. Again, what is the difference between accuracy and precision? Okay, very good. Accuracy is the true measurement. Kumbaga ang goal mo na siya ang target na to. While the precision is the repeated measurement or the relatively close nga measurement. Very good. Alright, since we've covered the accuracy and precision, let's now shift our focus to significant figures. So, significant figures refers to the number of digits in a measurement that are considered to be reliable or significant. The number of significant figures in a measurement reflect the precision of the measurements. In general, the more significant figures a measurement has, the more precise it is. Okay, for our significant figures, naa siya mga rules. So, the rule number 1, all non-zero digits are significant. For example, one, 9, 8, 7, 4, 5. So, kani siya nga mga digits, matawag nato ni siya og significant figures. So, kani siya, imora na siyang ipon. Since kani siya nga mga numbers kay significant, imora na siyang ipon og pila siya ka digits. So, kani, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naa siya 6 ka significant figure. Okay, for example, 108.009. So, for example, 108.0097. So, sa akong giingon, all zeros that occur between tunga-tunga sa mga non-zero digits, kay matawag yapon nato na siya nga significant. Like kani, 108. So, natungan ang 0 sa duha ka non-zero digit. And kani 009, natungan gyapon siya sa mga non-zero digit. So, kani siya, ipon lang gyapon nimo ni siya tanan, mo na siya ang imuhang significant figure. So, kani, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Napre na siya 7. Okay, so 108.0097. So, naa siya 7 ka significant figure. Muna siya. Sig-fig. Naa siya 7 ka significant figure. For the rule number 3, all zeros that are on the right side of a decimal point and also the left of a non-zero digit is never significant. For example, 0.00798. So again, all zero nga naa sa right with So again, all zero nga naa sa right of a decimal point and also the left side sa decimal point never significant or di gud siya nato nga makonsider nga significant. So kani nga example, pila ra ang significant figure ani? Okay, so ang matawag na nato ang significant figure ani is kaning mga
0, which is ang 798. So, pila man kabuot ang significant figure? Only 3. Okay, very good. Next, all zeros that are on the right of the decimal point are significant only if a non-zero digit does not follow them. For example, 20.00. May I call on Miss Castile? How many significant figure in this example? Okay, very good. 4. So, kani siya, matawag na to ni siya nga significant figure ang tanan kay after sa yan decimal point, naamantay value diri or naamay digit nga na diri ang 0, 0. So, muna siya. Matawagin po na to na siya nga significant figure kay pagkahuman sa decimal point sa ihang right side na ay nagsunod nga duha ka digit which is ang 0, 0. So, 20.00 na siya 4 ka significant figure. Next, all the zeros that are on the right of the last non-zero digit after the decimal point are significant. For example, 0.0079800. So again, sa atong example diri sa 20.00, basta gani naa sa right side na siya sa decimal point, makonsider na nato na siya as significant figure. So sa atong example number 5, who can answer this kung pila ang iyahang significant figure? May I call on Miss Inlog? Do you have any idea? Okay. So, na-gets ninyo ang rule number 5. So, naa siya 5 ka significant figure. Kaya nga naman. So, kani siyang naa diri, kaning mga nag-una nga mga 0, di na to na siya makonsider as significant figure. Kay same sa katong giingon ako sa rule number 4 nga, kung naay 0, 0 diri, o gisundan siya og non-zero, pasabot ana, makancel siya, ma-eliminate, so dili siya matawag nga significant figure. But katong naulahi, nga naa sa right side sa decimal point, katong nasa ulahi kay, di ba na siya sa ulahi, walay nagsunod niya nga non-zero, so kana siya, matawag na siya nga significant figure. So, ang iyang significant figure diri, 5 kabuok. 1, 2, 3, 4, 5. So, naa siya 5 ka significant figure. Okay, next. The rule number 6. All the zeros that are on the right of the last non-zero digit are significant if they come from a measurement For example, 1090. Okay, so who can answer this one? Kung pila ang iyang significant figure? Okay, Mr. Gamorot, can you please stand up? How many significant figure in this example? Okay, we have 4 significant figure. Kay nga naman, kay all zeros that are on the right of the last non-zero digit are significant. So, di ba ang yang gisundan 1, non-zero ang 1.
So, ang nagsunod niya is 0. So, makonsider na to na siya as significant kay naman siya sa last nga non-digits. Kanina, 0 biyan ni siya. Non-0. So, significant na siya. So, kaya nagsunod man siya, nagsunod man 0 sa 1, matawag yapon nito siya significant. Next, ang 9. 9 is non-zero. So, matawag na to siya nga significant figure. Og ang last nga 0, gisundan sa 9. Gisundan sa 9. Kay non-zero man ang 9. So, kaning 0 nga nasa kinalasan, matawag yapon na to siya nga significant figure. Og mangutana mo, nga namang ma-counted ang 0 nga natungan kaning 109. Nganong counted man ang 0 diha? It's because wala man siya decimal point, di ba? Kung naay decimal point dire, dayon 0 siya din ay magsunod niya nga ng 0. Ay hara na siya dili maapil sa significant if naay decimal point dire. Pero kay kani nga example, wala may decimal point nga gauna. So, makonsider nato ni nga 0 as significant. Is that clear? Okay, very good. Okay, so nasabtan ra ba ang ato ang mga examples, ato ang rules sa significant figure? Okay, so sige maghatag pa ko og tulo ka example sa ato ang significant figure para mas masabtan pa gyud ninyo, okay? So let's have 3, 8, 9, 4, 6. So who can answer this? Who can answer this? 3 na siya ha? 3. Okay. Mr. Bolivar, how many significant figure in this example? Okay, we have 5 significant figure. O, diba? Dali ra yung kay ninyo masabtan. Basta gali walay 0, puro mga number, mga non-zero, pasabot ana, significant na siya. Okay, next. Kana. Pila man na siya ka? Kani. Pila man na siya ka significant figure? 0.000670000. Who can answer this one? Okay, Miss Hinlog? Very good. Can you participate yun? Okay, pila man ni ka significant figure? Okay, very good. Naa siya 6 ka significant figure. Kay kaning nga mga 0 diri nga gaon na, dili man nato na siya ma-consider as significant, pero kaning naa diri nga significant figure, ay kaning nga mga 0 nga naa diri sa ulahi, ma-consider nato na siya as significant figure, or mas consider nato siya nga significant digit. So naa ay 6 1 maghihap tagikan sa non-zero, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naa siya 6 ka significant. Last one. Okay, ayan. Okay, this one. Who can answer this one? 30.000. How many significant figure ani nga example? Okay. Again. Naa siya 5 ka significant figure. Okay, yan siya 5 ka significant figure. Sama ra ani 20.00 na siya pan ka significant figure. Again, nga nung nahimong significant figure ang significant digit ang
kay naa siya sa right side sa decimal and then wala po'y ng 0 nga nagsunod sa iya. Same aning 30.00 mo nang nahimong significant digit ang 00 sa kinalasan kay na siya sa right sa decimal and then walay nagsunod nga non-zero digit. Okay, so nasabtan na ba sa tanan ang rules sa significant figure? Okay, very good kayo nasabtan. Okay, so since we are already done. Okay, since we are already done with accuracy, precision, and significant figure, let's proceed to significant figures in calculations. Significant figures are also important because they guide us when reporting the result of an analysis. When we calculate a result, the answer cannot be more certain than the least certain measurement in the analysis. Rounding an answer to the correct number of significant figure is important. So for addition and subtraction, we round the answer to the last decimal place in